Hindi kami nag-away dahil sa pera. Nag-away kami dahil sa tanong na kanino maiiwan si nanay. Sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Batangas, nakaupo si Aling Rosa, 78 taong gulang. Tahimik lang siya sa gilid ng sala, hawak ang rosaryo, habang naririnig ang pagtatalo ng mga anak niya sa kusina. Hindi niya kailanman inakala na darating ang araw na ang pagod niyang katawan ang magiging dahilan ng hidwaan ng sarili niyang mga anak. Si Liza ang panganay ay may pamilya na sa Maynila. Si Marco ang pangalawa ay nasa abroad. Si Ana ang bunso ang naiwan sa probinsya. Hindi na kaya ni nanay mag-isa, sabi ni Liza. Ipasok na lang si nanay sa home for the elderly, sabi ni Marco. Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nagbubuhat, nanginginig na sabi ni Ana. Sa sala narinig ni Aling Rosa ang lahat. Naalala niya kung paano niya pinalaki ang 3 anak na ito. Ang lahat ng sakripisyo. Ngayon, kahit magkakasama sila, parang may pader na sa pagitan nila. Hindi ko kayang iwan ang trabaho ko, sabi ni Liza. Hindi ko rin kayang iuwi si nanay dito sa abroad, sagot ni Marco. Ako, biglang sigaw ni Ana. Ako na lang ba palagi? Sa huli, lumabas si Aling Rosa ng sala. Mabagal ang lakad, mahina ang boses pero sapat para mapatahimik ang lahat. Pasensya na, sabi niya. May luha sa kanyang mga mata. Hindi ko ginustong maging pabigat. Parang may sumabog sa dibdib ng bawat isa. Ang mga salitang iyon ang gumising sa kanilang lahat. Nagyakapan sila, si Liza, si Marco at si Ana, at sabay na lumapit sa kanilang ina. Nanay, patawad, sabi ni Liza, hindi ka pabigat. Kami ang nagkulang. Magtutulungan kami, Nay, sabi ni Marco. Hindi ka mag-iisa. At hindi na rin ako mag-iisa, dagdag ni Ana. Sa gabing iyon, walang malinaw na plano, pero may desisyon na nabuo sa puso. Ang ayusin ang nasira na maging pamilya ulit. At sa katahimikan ng bahay, isang sagot ang unti-unting nabuo. Kapag tumanda na ang magulang, ang pananagutan ay wala sa iisang tao lang. Ito ay nasa puso ng bawat anak na pinuno niya ng pagmamahal. Hindi kami walang puso, pero lahat kami pagod na. Hindi natulog si Liza ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng nanay niya, aalis na lang ako. Habang nakahiga siya sa kama sa Maynila, katabi ang asawa at mga anak, ramdam niya ang bigat ng konsensya. Gusto niyang alagaan si nanay, totoo iyon. Pero paano kapag wala na siyang trabaho? Kapag naapektuhan ang mga anak niya, kailan ba siya pwedeng piliin ang sarili niya nang hindi siya masasabihang makasarili? Sa kabilang panig ng mundo, si Marco ay gising pa rin. OFW, sanay sa pagod, sanay sa sakripisyo. Sa isip niya, ginagawa niya ang tama. Nagpapadala ng pera buwan-buwan, hindi pumapalya. Para sa kanya, sapat na yon. Hindi ba yon ang sukatan ng responsibilidad? Ngunit sa katahimikan ng gabi, may bumubulong sa isip niya. Kung sapat ang pera, bakit parang kulang pa rin? Samantala, sa probinsya, si Ana ay nakaupo sa gilid ng kama ni Aling Rosa. Siya ang nagpalit ng lampin. Siya ang nagpainom ng gamot. Siya ang nagbuhat kapag hindi na makalakad ang nanay. Hindi siya sumisigaw pero pagod na siya. Hindi siya galit sa mga kapatid. Nasasaktan lang. Hindi ko naman hinihingi na tulungan niyo ako araw-araw, bulong niya sa sarili. Kahit maramdaman ko lang na hindi ako nag-iisa. Saka magising si Aling Rosa. Hindi siya nagsalita, pero malinaw sa kanya ang lahat. Naiintindihan niya ang panganay na may sariling pamilya. Naiintindihan niya ang anak na nasa abroad at ginagawa ang kaya niya. Naiintindihan niya ang bunso na siyang naiwan sa lahat. Ang hindi niya maintindihan ay kung kailan siya naging pabigat. Naalala niya ang mga panahong siya ang sandigan. Kapag may sakit ang mga bata, siya ang gising. Kapag walang pera, siya ang naghanap ng paraan. Hindi niya binilang ang pagod noon dahil mahal niya ang mga anak niya. Ngayon gusto lang niya ng katahimikan, hindi luho, hindi espesyal na alaga. Gusto lang niya ng pakiramdam na hindi siya pinagtatalunan. Kinabukasan muling nagtipon ang magkakapatid. Walang sigawan, pero mabigat ang bawat salita. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko, sabi ni Liza, nanginginig ang boses. Hindi ko rin kayang umuwi, sagot ni Marco. Pero ginagawa ko ang kaya ko. Ako? Tanong ni Ana halos pabulong. Ako na lang ba palagi? Walang makasagot. Doon nila napagtanto ang masakit na katotohanan. Lahat sila may dahilan, pero may isang taong naiipit sa gitna. Biglang nagsalita si Aling Rosa. Hindi malakas, hindi mahina, tama lang para marinig. Mga anak, sabi niya, hindi ko kayo hinihingan ng kapalit. Ayoko lang na mag-away kayo dahil sa akin.
Napaluha si Liza. Napayuko si Marco. Napahawak sa kamay ng nanay niya, si Ana. Kung kailangan niyo akong ilipat, patuloy ni Aling Rosa, sige. Kung kailangan niyo akong iwan sa bahay na ito, tatanggapin ko. Huwag niyo lang kalimutan na nanay niyo pa rin ako. Doon tuluyang bumigay ang lahat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiwa-hiwalay na pagod. Sa gabing yon walang desisyon, pero may isang malinaw na aral na dahan-dahang lumilitaw. Hindi sapat ang pera kung walang presensya. Hindi sapat ang presensya kung nauubos ka na. At hindi kasalanan ang mapagod. Pero kasalanan ang hayaang masaktan ang taong nagmahal sa iyo ng buong buo. At sa katahimikan ng bahay, may tanong na muling bumalik, mas mabigat, mas totoo. Kapag lahat kayo may dahilan, sino ang pipiliing magsakripisyo habang nagtatalo kami kung ano ang tama? Unti-unti namang nawawala si nanay. Hindi agad napansin ng magkakapatid ang pagbabago. Kay Aling Rosa, sanay na kasi silang tahimik siya. Sanay na silang hindi siya nagrereklamo. Pero isang umaga, hindi na siya bumangon sa oras na nakasanayan niya. Si Ana ang unang nakakita. Mabigat ang katawan ng nanay niya. Nangihina ang mga kamay. Nahihirapang huminga. Hindi na niya kayang maglakad ng walang alalay. Sa unang pagkakataon nakita ni Ana ang takot sa mata ng isang inang buong buhay ay naging matapang. Masandali lang, pabulong niyang sabi habang inaayos ang unan, andito lang ako. Pero kahit gaano kahigpit ang hawak niya, ramdam niyang may unti-unting nawawala. Dumating si Liza kinabukasan, pagod mula sa biyahe, pagod din sa isip. Pagpasok pa lang sa kwarto, napahinto siya. Ang nanay na iniwan niyang matatag noon, ngayon ay parang lumiit, parang kumupas ang kulay ng buhay. Ganito na ba si nanay? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Ana. Tumango lang. Sa video call, nakita rin ni Marco ang kalagayan ng nanay nila. Hindi niya inasahang gano'n na kalala. Biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan niya. Bakit hindi niyo sinabi agad? Tanong niya may halong galit at takot. Sinabi namin, sagot ni Ana, nanginginig ang boses. Pero busy kayong lahat. Doon na pumutok ang matagal ng kinikimkim. Madali kang magsalita, balik ni Marco. Ako ang nagpapadala. Ako ang sumasagot sa gastos. Ako, nasigaw ni Ana. Ako ang nagbubuhat, ako ang nagpupuyat. Ako ang araw-araw na nauubos. Sumabat si Liza. Pareho tayong may ginagawa. Hindi lang ikaw ang pagod. Tahimik si Aling Rosa sa kama. Bukas ang mga mata, pero parang wala sa sarili. Naririnig niya ang lahat. Bawat sumbat, bawat galit, bawat salitang parang kutsilyong dumadaan sa puso niya. Kasalanan ko ba, tanong niya sa sarili? Dahil tumanda ako, bigla siyang umubo ng malakas. Napahinto ang lahat. Tumakbo si Ana sa tabi ng kama. Hinawakan ni Liza ang kamay ng nanay nila. Sa screen ng cellphone, tahimik na nakatingin si Marco, walang magawa. Mga anak! Mahina ang boses ni Aling Rosa. Tama na, napatigil ang lahat. Habang nag-aaway kayo, Chelsea, patuloy niya. Pakiramdam ko, ako ang nawawala. Tumulo ang luha ni Liza. Bumigat ang balikat ni Marco. Napaupo si Ana sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng nanay niya. Hindi ko gusto ang marangyang alaga, dagdag ni Aling Rosa. Hindi ko kailangan ng magarang lugar. Ang gusto ko lang, huwag niyo akong gawing dahilan ng galit niyo sa isa't isa. Tahimik ang kwarto. Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat ang katotohanan. Habang sila'y nagtatalo kung ano ang tama, ang oras ng nanay nila ay patuloy na nauubos. Sa gabing iyon, may desisyong unang beses nilang napag-usapan ng walang sigawan. Hindi pa pinal, hindi pa malinaw, pero may isang pagbabago. Nakinig na sila. Hindi bilang magkakapatid na may kanya-kanyang dahilan, kundi bilang mga anak na natatakot mawalan. At sa katahimikan ng gabi, may isang tanong na mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Kapag ang oras na ang kalaban, may panahon pa ba para sa pagtatalo? Hindi kami pumili kung sino ang pinakamamahal. Pumili kami kung sino ang kayang masaktan. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang desisyon. Kita na sa katawan ni Aling Rosa ang pagod. Mas madalas ang hilo, mas mahaba ang tulog, mas kaunti ang lakas. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na kailangan na niya ng buong oras na pag-aalaga. Nagtipon muli ang magkakapatid sa kusina. Walang sigawan, walang iyakan. Parang lahat ay ubos na emosyon, lakas at pasensya. Hindi na kaya ni nanay mag-isa, maingat na sabi ni Liza. Kailangan may mag-alaga sa kanya, araw-araw. Tahimik si Marco sa video call. Kita sa mukha niya ang bigat ng responsibilidad.
na hindi niya kayang buhatin ng personal. Magdadagdag ako ng padala, sabi niya. Para sa nurse, para sa gamot, para sa lahat. Tumango si Liza pero hindi iyon sapat. Hindi pera lang ang kailangan ni nanay, sagot niya. Kailangan niya ng tao. Doon tumingin ang lahat kay Ana, hindi dahil siya ang bunso, hindi dahil wala siyang asawa, kundi dahil siya ang nariyan. Alam ko, mahinang sabi ni Ana bago pa sila magsalita. Alam ko na ako ang inaasahan. Hindi niya sinabi iyon ng may galit, sinabi niya iyon ng may pagod. Hindi ko sinasabing ayaw ko, patuloy niya. Pero sana wag niyo naman akong gawing default. Tahimik si Liza. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng desisyong matagal na niyang iniiwasan. May pamilya siya, may mga anak, pero may nanay din siya, isang inang nag-alaga sa kanilang lahat. Ako na lang ang lilipat dito paminsan-minsan, alok niya. Pero hindi ko kayang manatili ng matagal. Tumango si Marco sa screen. Gagawin ko ang kaya ko. Pero hindi talaga ako makauwi. Walang nagsabi ng diretsyo, pero malinaw ang desisyon. Si Ana ang mananatili. Nang sabihin nila ito kay Aling Rosa, ngumiti siya, isang ngiting puno ng lungkot at pasasalamat. Pasensya na anak, sabi niya kay Ana. Ako na naman ang dahilan. Hindi ma, sagot ni Ana, pilit pinipigilan ng luha. Mahal kita. Pero sa loob niya, may nabubuong sama ng loob na hindi niya alam kung kanino ibubuhos. Hindi sa nanay niya, hindi rin sa mga kapatid niya, kundi sa sitwasyong hindi patas, pero walang gustong umamin. Lumipas ang mga linggo. Si Ana ang nagbantay sa gabi. Siya ang nag-alaga sa umaga. Siya ang nag-adjust sa lahat. Oras, trabaho, buhay. Unti-unting lumiit ang mundo niya hanggang sa umikot na lang ito sa kama ng nanay niya. Si Liza ay bumibisita paminsan-minsan. May daladalang pagkain, gamot, pasensya. Si Marco ay nagpapadala ng pera. Regular, sapat, walang palya. Pero kahit kompleto sa papel ang lahat, may kulang pa rin. Isang gabi napagod si Ana. Hindi pisikal kundi emosyonal habang nagpapalit siya ng damit. Nang nanay niya bigla siyang napaupo sa sahig at umiyak. Mas mahina niyang sabi, pagod na ako. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay niya. Mahina, nanginginig, pero puno ng pagmamahal. Alam ko anak, sagot niya. At masakit sa akin na ikaw ang nauubos. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang bigat ng sakripisyong pinili niya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil walang ibang may kayang pumili. Sa kabilang banda, ramdam din ni Liza at Marco ang pagbabago. Mas bihira ang tawag, mas maiksi ang usapan. Mas malamig ang boses ni Ana. Hindi siya nagrereklamo pero lumalayo. At doon nagsimulang mabuo ang sugat sa pagitan nilang magkakapatid, hindi dahil wala silang ginawa, kundi dahil hindi pare-pareho ang bigat ng binuhat nila. Sa katahimikan ng gabing iyon, may tanong na hindi nila masagot. Kapag ang sakripisyo ay hindi pantay, paano mananatiling buo ang pamilya? Akala namin may oras pa, hindi namin alam paalam na pala ang hinihintay. Tahimik ang bahay ng gabing iyon, hindi na kailangan ng ilaw sa sala dahil sanay na ang lahat sa dilim. Parang ang pamilyang ito matagal nang natutong kumilos kahit mabigat ang loob. Sa kwarto, mahina ang paghinga ni Aling Rosa. Mas mahina kaysa kahapon, mas mahina kaysa sa inaasahan nila. Si Ana ang nakaupo sa tabi ng kama, puyat, payat, halos hindi na makilala ang sarili sa salamin. Hawak niya ang kamay ng nanay niya. Mainit, nanginginig pero mahigpit pa rin. Masti, pabulong niyang sabi. Andito lang ako. Dumating si Liza kinabukasan. Walang dalang pagkain, walang dalang payo. Tanging luha at kaba. Pagpasok niya sa kwarto, doon niya nakita ang katotohanang matagal niyang iniiwasan. Hindi na babalik sa dati si nanay. Sa video call, tahimik si Marco. Walang maibigay na solusyon. Walang maipadalang pera na kayang bumili ng oras. Sa unang pagkakataon, wala siyang maitutulong. Pasensya na, yun lang ang nasabi niya. Mahinang iminulat ni Aling Rosa ang mga mata, parang nararamdaman niyang kumpleto na silang tatlo. Ngumiti siya, isang ngiting pagod pero payapa. Mga anak, mahina niyang sabi, huwag na kayong mag-away. Walang sumagot, lahat ay umiiyak. Hindi ko kayo pinalaki para magbilangan ng pagod. Patuloy niya. Alam kong lahat kayo may pinagdadaanan. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Anak, hindi ka masamang anak dahil may sarili kang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Anak, hindi ka kulang dahil malayo ka. At huli, hinawakan niya ang kamay ni Ana. Mahigpit. At ikaw, salamat sa pananatili. Doon bumigay si Ana. Hindi na niya pinigilan ang luha. Lahat ng pagod,
Lahat ng sama ng loob, lahat ng tanong kung bakit ako, nawala sa isang yakap na hindi na niya mararanasan muli. Kinagabihan, tahimik na pumanaw si Aling Rosa, walang sigaw. Walang drama, parang pagod lang siyang natulog at hindi na nagising. Sa lamay, magkatabi ang magkakapatid. Walang sumbatan, walang kung sana. Huli na ang lahat ng iyon. Ang naiwan ay mga alaala at mga tanong na hindi na masasagot. Pagkatapos ng libing, umuwi sila sa bahay na mas tahimik kaysa dati. Sa kusina kung saan sila nagtalo noon, ngayon ay walang nagsasalita. Ano na tayo? Tanong ni Liza. Tahimik si Ana. Hindi dahil galit siya, kundi dahil may nawala sa kanya na hindi na mababalik. Hindi ko alam, sagot niya sa huli. Kailangan ko munang magpahinga, tumango si Marco. Naiintindihan namin. Sa mga sumunod na araw, natutunan nilang muli ang isa't isa. Dahan-dahan, maingat, may sugat pa rin. Hindi na nila kayang ibalik ang oras, pero kaya nilang piliin kung paano mabubuhay pagkatapos nito. At doon lumitaw ang aral, hindi sinisigaw, hindi ipinipilit. Kapag tumanda ang magulang, hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangan ng oras, presensya at pakikinig bago mahuli ang lahat. At kapag huli na, ang konsensya ang pinakamatagal maghilom. Sa huli, hindi perpekto ang pamilyang ito. May pagkukulang, may sakit, may mga salitang hindi na nasabi. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi sila nagkulang sa pagmamahal. Nahuli lang silang ipakita ito ng sabay-sabay. At sa katahimikan ng bahay na iyon, naiwan ang tanong para sa bawat manonood. Kapag ikaw na ang nasa lugar nila, may oras ka pa bang magdesisyon o maghihintay ka ring maging huli ang lahat?